So, Peke, good evening po everyone. So ngayon guys, ako po may bisita. Ito po talaga ay matagal ko na pong pinapupunta dito. Kaya lang po talagang busy siya sa pagmamarites. Pagmamais po pala. Hindi po pala pagmamarites. So ngayon, ay sa wakas po, kahit po siya ay pagod na, ay pumilit pa rin po pumunta dito. Kasi nga po hindi ako makapunta sa kanila kasi nga po pasukan na and then may mga bala pong kasama yung mga anak ko. So yun na po ba kung sinong aking pong bisita ngayong gabing ito. So ngayon mga Mart kong Peke, yan, sige, para po maipakita ko sa inyo, yan, tara, samahan niyo po muna ako. Gentlemen, my visitor. Ayan! Si Ate Inday. Di ba na-miss niyo po ba si Ate Inday? Ate Inday, kumusta ka naman? Okay lang, buhay pa. Ay, mabuti naman ikaw, pinagbigyan mo yung aking, pag sa iyo, imbita. Kumusta naman iyong pagmamais? Okay lang, kahit pagod. Ayun, kasi na-miss ko nga kayo, dapat ako ang pupunta doon. So ngayon natin, Inday, tayo ngayon po ay kay pinapunta ko dito, hindi ako makapunta nga doon kahit na sorry at kay pagod, pare-pares naman tayong pagod. Kahit at tayo pare-pares pagod, alam ko naman ang unawaan kasi kailangan mo kasi diba ng kumita kasi ang mga anak mo na ay pumapasok. Congratulations sa atin, Inday, ikaw talaga ay nagpaaral ng mga anak mo. Sumunod ka sa akin at hindi mo ako binigo. Sa susunod naman ngayon ang gagawin natin ay tayo ay pupunta sa munisipyo. So ngayon lahat, bago tayo pumunta doon, ikaw muna ay magsusulat lahat ng pangalan nila, yung birthday, kailangan kompleto. Hindi pwedeng pupunta ka doon ka magsusulat kasi papagalitan tayo. Kailangan nakasulat lahat ng pangalan sa isang bond paper, nandun lahat yung birthday, tapos, basta nandun lahat yon, birthday, pangalan, syempre kompleto, kailangan kompleto yung, kailangan tama po yung spelling. Kapag hindi tama yung spelling, ay baka mapamali. Tsaka yung birthday, dapat tanda mo lahat sila. Kung sino yung anak mong wala pang binyag at birth certificate. Okay. So yun na nga, Ate Inday. Kaya ikaw rin na pinapunta ko dito, may surprise nga ako sa iyo. Ang tanong ko sa iyo, namimiss mo na ba ang pamilya mo sa Negros? Sobra. Ilan taong ka lang hindi umuwi? Ilan taong ka lang hindi umuwi nga sa Negros? Kaya ba't ka naiyak, Ate Inday? O sobra alam ko nga na mimiss mo talaga. Ilan taong ka lang di umuwi sa Negros? May may 30 years na? Or 17 years? 17 years. Okay. So 17 years na hindi mapag-uuwi. So ang tanong ko sa iyo, willing ka ba na umuwi? Gusto mo na bang umuwi ng Negros? Kung gusto mo umuwi, ikaw lang, para makita mo lang yung pamilya mo. Kung gusto mo lang umuwi, para makita mo lang yung pamilya mo, yung mga pamilya mo. Kasi 17 years ka na hindi umuwi. Okay. So ngayon, yun ang pag-iisipan nating dalawa. So ngayon, may nag-chat sa akin, maliban kay Faith, si Amos Comoso. Sino po yung ngayon kapag babae na yun? New Moscoso? Oh, New Moscoso. Si Faith yun, di ba, Faith? New Moscoso. Oh, yun. So siya ay nag-message sa akin na salamat daw, nagbibigay isang pasalamat na tinutulungan ko daw. So ngayon nag-message siya, nagpapasalamat siya Ate Inday sa akin na kasi tinutulungan ko daw kayo kahit paano. Kasi sabi niya sa akin, 15 years na daw kayo hindi niya nakikita. So ngayon kung may pagkakataon daw ako na tulungan kita na kahit ikaw daw muna umuwi, kahit hindi daw muna yung mga pamangkin niya, na makita, basta makita ka lang daw nila kasi miss na miss ka na daw nila. So ngayon, may isa pa rin akong surprise sa iyo. So bale, ito ay siguro kilala mo. Ang sabi naman ng isa mong kapatid, nag-message sa akin, napanood daw niya nung sinare nung kapatid niyang si Faith. So kapatid mo nito, ito ay lalaki. So 17 years ka na daw niyang hindi nakikita. So ngayon, marami siyang sinasabi sa akin. So nagpapasalamat siya. So siguro kilala niyo to, yung lalaki na ito. So ngayon, bago po ang lahat natin ito, sabihin ko muna sa iyo, puputulin muna natin yung ating vlog. So Ate Inday, bago natin putulin yung ating vlog, ano muna ang masasabi mo dun sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo? So Ate Inday, ano masasabi mo muna dun sa iyong mga kapatid o sa mga magulang mo, sa pamilya mo muna lang? O kahit sa lahat, sa pamilya mo. Kasi matagal kaya daw hindi nila nakikita eh. Nakikita ka lang, nakakausap ka lang nila, pero ang gusto daw nila personal. Oh, ano masasabi mo sa pamilya mo? Para sisend ko ito sa kanila kasi nanghingi sila ng video mo.
Oo. Kaya sabi ko, sige, bibidyo ko po sa atin. Kaya dapat ito nakaraan pa, di ba sabi ko, punta nga ako sa inyo doon, wala kayo. Kayo daw ay may pinunta na nag-school ka daw, sa school, nagsundo. Ngayon, nasikit lang pumunta dito sa akin, ikaw ang hindi sumama. So ngayon, ano message mo na lang sa kanila? Pwede mag-Bisaya? Oo, pwede Bisaya, syempre. Sige, message ka natin, Inday, kasi hinihingi nila ito. Okay lang, Ate Inday, sige, gaon lang talaga kasi nga, mali mo, tulungan ka nga naman nila na ikay pauwiin lang, ikaw lang muna ngayong December, diba? Balay natin. Oh, kasi magkasama-sama kayo ngayong December, kahit isa sa o dalawang mga anak mo, o tatlong anak mo kasama mo, kahit yung mga malalaki na ay dito na. Oh, basta makauwi ka lang, basta at least nakikita ka ng pamilya, mali mo, doon nga kayo magpasko, diba? So, anong message mo sa kanila? Sige, go! Manakabalo ko mga niningaw ka na po. Masubra din ako na nag-gimingaw ko sa inyo, hanin pa sa mga igsuong na po. Ang akong igsuong sa Maynila, napasalamat ako. Ni inyong boss Koso, kabalo ko ka na mahal mo ako, mahal ko din kayo. Gusto ko nang umuwi sa Negros pero wala akong magawa, wala akong pamasahe. Kung sino man tumutulong sa akin, pamasahian niyo ko para makauwi ako sa Negros para makita ko sa isang mama at sa kasing papa at sa mga igsoon kong uban pa. Oh, okay, so yung Ate Inday, gawin talaga ang buhay pare-pare sa... Ayang kalagayan mo ay same din kalagayan ng aking magulang. So kami rin mga din nanay ko. So Ate Inday, ngayon may papakita ko sa inyo. Ito ay, siguro kilala mo ito, isang lalaki rin siya. Nandito siya, siguro makikilala mo. Siyempre sabi mo nga, 17 years kang hindi niya nakikita. Siguro nung iniwan mo siya ay maliit pa. Kaya baka siguro hindi mo na ma-recognize ko anong hitsura ng kapatid mong lalaki. Diba? So ito papakita ko sa iyo. Yung basta ang dami niya sinabi sa akin na lubusan siya nagpapasalamat. Kaya Ate Inday, kakat muna natin itong ating Parang peke kasi nga wala naman po akong cellphone, extra cellphone, kaya kakat ko po muna yung aming usapan natin. Hindi ko na po mapapakita sa inyo kung ano po yung sinasabi ko tungkol kay Ate Inday na yung kanyang kapatid na papakita ko sa kanya. Siguro, marirecognize siya siguro or hindi. Matagal, basta, siguro kasi 17 years daw po hindi siya nakita. So, sana ma-recognize pa ni Ate Inday. So, yun lang mga parang bye-bye for now. Kuwang na piya ka na yun. Ha? Kuwang na ka. Mau gani. Basig tiguang na sige wag po mausab ang batasan, sige diya po katawa. Ako. Tigulang. Bilin sa sila. Kasi nagpaganda. Oo, hindi ka gaya sa akin. Hindi ka gaya dati. Nakuskus ka lang mga maganda. Ang preside lang ko ako. Hindi. Ha? Dibong. As di mo? O sa grade ana? Grade 7. Ang grade 7 na? Di mo ko'y Dibong. Diwang? Oo. O sa tinong pangalan? Jan Frederick. John Frederick. Kumusta na ang kamatayan ng kapatid ko? Kumusta ng kay Jik? Unsa na may natabo? Ano nga pala kay ate? Ulang din kay katong gawag siya yung kaso. Ano man diya? Laman tayo. Kailan din siya to? Oo. Kailan siya, oy? Di wala na to ba? Ang gani akong gakuan niya. Wala naman diya katong gawag siya yung kuwan. Naku, bantaya pang di. Wala kay Morto di dyan nila tagdon. Ladiha pang, oy. Hindi ka namin. Lagi. Pero wala kay kwarta. Kaya ilagi ng kuwanon. Wala, maumanto. Ay, ambot lang. Magduha na katuig karong September si Gaga. Si Jik. September 22. Gani. Wala. Luoy kayong kamatayo niya pang. Walang hustisya pang. Gani. Isala man gud niya. Ipauli man gud siya diha gud. Mauchot. Labantaya, wala jud tayo, wala jud hustisya ang iyang kamatayon. Di ang bot pasabot pasagdaan na nila mama to. Naka-short sa kabuha. Wala may mo kayo. Wala man to diha kuwan kung gawag sa kaso. Dumaro maginis na. Di angay utaan na patyong po ng tawhana. Dumaro maginis na.
Lagyan mo na sa red. Lagyan mo na sa Oo. red. Kabalo ka ba sa account, Pang? Dapat binutas pa. Ning ad man na ako, wala man na ako gi-accept. Kuha man gid ikuan. Kaya maglagot ko. Mao. Wala ko usap mo na si Pang, yung kapatid mo na lang. Ano ba, nakikita na ang lahat. So, ayun na, di ba nakita mo na? Masaya ka pa rin ba? Masaya ka ba? Nung nakausap mo yung kapatid mo. Sobra. Di ba? Di ba? Nakakatanggal ang sikip ng dibdib, di ba? Kasi nga, tagal nyo hindi nakita. Hindi mo nga alam na may asawa ng anak kapatid mo eh. Kasi 35 years old na eh, di ba? Mabuti na recognize mo agad. Okay. So, anong pakiramdam na nakausap mo yung kapatid mo kahit sa video call lang? Masaya. Nakakawala ng problema. Kahit miss ko sila, nakausap pa rin. Kahit sa video ko lang. Kasi nga walang magagawa kasi gawin talagang buhay lang ipilit natin, di ba, na kung wala naman tayo, di ba? So, may sabi kasi yung isa na kayo papauwiin yata in December. So, kung hindi man yung mga anak mo, ikaw, di ba? So, papipilitin natin yun. Papipilitin natin yung kahit yung 3 anak mo lang kasama mo. 3 maliit. Yung mga malalaki pwede naman ang iiwan eh. Kasi naman kayo nyo din pabayanan. So, ayun na lang, Ate Inday, maraming salamat at ako'y pinagbigyan mo sa aking interview sa iyo at talagang pinagbigyan mo rin ako ngayon gabi kahit pagod na pagod ka kasi gusto lang talaga ikaw makausap na yung mga kapatid. Pasensya ka na kung hindi ako nakapunta sa inyo kasi nga ako ay walang kasama yung mga anak ko. At least kayo naman, marami naman doon sa bahay ninyo. So maraming salamat Ate Inday sa iyong panahon at oras. Yun lang po mga Mart, mga pare kong peke. Thank you po so much. Mga pare kong peke, diba, napakinggan nyo naman po kung anong pag-uusap nila ng kanya pong kapatid lang. So marami po sila magkakapatid, sila daw po ay 14. So bali po, may yung iba po wala na yung iba, pero iba po buhay pa. So sa atin din po ang pinakapanganay. So syempre kapag mahirap po talaga sa ating dalahin o sa isip natin na pag malayo ka sa iyong pamilya, diba, nakakausap mo lang sa telepono or na video call, so iba pa rin po kasi yung personal. So yun lang mga Mart, mga pare kong peke, kung kayo po inaantig sa kwento ng buhay ni Ate Inday at siya din po, siyempre may 7 siyang anak, so siyempre mahirap din po ang pera, wala din po siyang pera pamasay papunta po sa kanila kahit taga Negros po siya. So ngayon ang buhay po talaga ay ganon, so alam naman ipilit natin niya yung sarili niya na kung wala naman po talaga siyang pera na pwedeng umuwi sa kanila. Kaya ang ginagawa na lang po niya, gumawa siya ng paraan na makausap na lang po yung kanyang mga magulang at kanyang mga kapatid. So dahil nga po sa aking kabablog kay Ate Inday, siya po ay nakita ng kanyang mga kapatid. So sana mga Mart, mga pare kong peke, makauwi si Ate Inday, sana naman matulungan din po natin. So yun lang mga Mart, mga pare kong peke, thank you so much. At kung kayo po ay hindi pa naka-follow or subscribe po sa aking YouTube channel, please na lang po. Lahat po ng aking social media account ay nandyan po sa aking screen. Paki-follow nyo na lang po ako. And don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa lahat po ng aking pang mga videos po ngayon i-upload. So yun lang mga Mart, mga pare kong peke, ingat po tayong lahat at saan man sulok po tayo ng mundo pupunta, lagi po tayong mag-ingat, lagi po tayong humingi ng panalangin at gabay po sa ating poong may kapal. Yun lang mga Mart, mga pare kong peke, thank you so much, God bless everyone, and good night again, and see you again my next vlog. Thanks for watching.